Papunta kami Antipolo ngayon at kami ay tumigil muna dito sa may boundary ng Lucban at Luciana para mananghalian. Aga-aga kami umalis ngayon. Pero dandahan lang. Ibang panahon. Medyo bilis ba? Ang panahon ay maabo-abo yung palibot. Mainit, maalinsangan, tapos yung init niya parang galing sa ilalim ng init eh. Parang kulob. Maano eh, maabo yung bundok, yung Banahaw. Kahapon, grabe kilat. Grab, oh, kahapon, grabe ang tindi ng kulog. Kulog na tayo, sige naman ito. Baon namin ay munggo. Tapos, 4 lang ulit kami, pang-4 si Josiah. Tulog pa. Mga nagko-comment na tungkol sa kay Carusa at saka dito. Siyempre, mas maraming karga si Chariot. Tapos may nag-comment din na matakaw sa gasolina si Chariot, mas matipid si Maxima. Ano nga bang Maxima yun? Yung gaya nun, no? Yung nandun. Bawat sasakyan kasi mga ka-travelers, meron kasi yung kanya-kanyang disenyo. Kung bakit ginawa yan, may kanya-kanyang disenyo yan. Pagdating sa palakasan ng karga, si Chariot, nakadesign talaga to sa kargahan. Kaya nakamulyo ito eh, napakakapal po na mulyo dito, hindi mo to kayang basta-bastahin. Kahit 50 sakong semento ikarga mo dito, kaya ni Chariot yan. Samantalang si Maxima, pag kinarga mo ng 50 sako yan, baka bumigay na yung absorber niyan. Diba? Pero dahil nakadesign siya, pang pasahero, pang tao, at saka yung isang Maxima, yung parang ano din yung malapad yung likod. Malaki makina nun. No? Iba din ang design yun. Pero nakikita ko yun pag kinakargahan yun dito sa amin sa Tayabas, yung kinakarga ng basura. Nakatingala yun. Pero si Chariot, di makakita ang nakatingala to kapag kinargahan mo. Diba? Pagdating sa pabilisan, ay talagang mabilis yun. Wala namang duda na mabilis yun. Si Chariot, medyo mabagal kasi si Chariot po ay nakadesign talaga sa low speed. Nakadesign siya hindi for long distance. So dahil ito yung kaya ng budget din natin, mas matipid ito kaysa sa 4 wheels, ito yung kinuha natin. Madali ang usapan kapag tsatsagaan kung hindi ka naman lagi nagmamadali. At kung kaya mo naman tumakbo ng namamasya lang, di ba? Kaya si Chariot, ganyan, sa mga nakasubaybay po sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao, malalayo yung mga lugar, naabot po ni Chariot kahit na hindi masyadong kabilisan. Norte, Tarlac, ilang beses tayo nakapunta. Batangas, dito sa Quezon. At ngayon, sa September, magmimindanao ulit tayo. Tapos ay via Mindoro po tayo. Kaya abangan nyo po yan. Panibagong rota na naman yan, no? Panibagong rota. At isa-isahin natin yung mga details po kung paano tumawid, magkano, ayan, madadaanan natin yan. Kaya, kung magkukumpare po tayo, halimbawa, compare natin si Chariot, compare kay Piaggio, kay Carusa, kay Maxima, kay RE, o doon kay yung isa, yung King Cab, Motopus. Lahat po yan, okay. Para sa akin mga ka-travelers, okay po yan. Depende po yan kung ano napupusuan nyo, kung ano yung paggagamitan nyo. Nasa inyo po yan kung ano yung ano nyo, kung saan nyo magaan ng budget na kaya nyo. Yan, yun po yung kunin ninyo mga travelers. Ano po, dahil kayo po ang sasakay, kayo po ang gagamit. Kaya kung saan kayo komportable, dun po kayo. Diba? Ngayon, bakit type ko si Carusa? Kasi kung sa pang pamilya, alam mo, kagaya namin, no? Ito kami lang. Mas matipid po yun kasi FI yun eh. Tapos, isa pa, pag sa buntis, masyadong matagtag si Chariot. Kahit po si Chariot ay itong ginawa natin, hindi na to kasing tagtag ng stock ha. Lumalaro na to. Pero iba pa rin ang laro nito kaysa doon sa naka-suspension. Kasi ito mulyi pa rin to eh. Kahit sabihin na ito'y maganda na ang laro, mararamdaman mo lang yan kapag kakargado pa rin siya. Kapag kakargado to, talagang okay na okay. Pagka ganito, kahit pa paano, hindi naman siya kasing tagtag nung dati. Pero, nandun pa rin yung random mo yung tagtag. Unlike doon kay Carusa 200 Fi, sabi nga nung sales doon, talagang sinubukan niya yun, nung unang labas,
kahit sa rough road, stable. Yan ang kagandahan. Kaya, yun yung dahilan kung bakit gustong gusto ko ma-vlog si Karusa at gustong gusto ko na magkaroon kami ng Karusa pang family, ganito. Pagka madamihan, hindi ka pwede doon. Dito talaga kami kay Chariot, di ba? Kaya, ano po yan? Depende naman po kasi yun sa mga paggagamitan natin, no? Kaya kahit kagaya nga lang mga truck, mga malalaki sasakyan, may malalaki, may maliliit, kaya sa mga kotse, hindi pare-pare sukat, iba-iba. So, may kanya-kanyang disenyo yan. May kanya-kanyang purpose bakit ginawa sa ganung disenyo yan. Kung ako po tatawin nyo, kung alin na mas maganda, depende po sa paggagamitan nyo. May mga nagtatanong sa atin dati, kung alin mas maganda, Chariot o yung electric. O siyempre, kung ang takbo mo, pumunta ka, ano ba, galing ka dito, punta ka Mindanao, taka-electric ka lang, sinisigurado ko na yung mga NWOW na yun, hindi yun makakalahutay, hindi yun kayo mag-survive sa Mindanao. Ay, ang daming lugar po dyan na walang bahay, walang kuryente, mga ahon, kapag nalubat ka doon. Kung siguro talagang pipilitin mo, paghahandaan mo, may malalaking baterya ka, naka-solar panel ka, pwede. Kaya, wala naman posible. May nakapag-travel nga, nakabisikleta lang, galing Mindanao eh. Diba? Kaya, ganun lang yung mga travelers. Ang pagkukumpara ng isang bagay, mahirap yan. Lalo na kung ikukumpara mo yung magkaiba naman ng disenyo ng pagkakayari, magkaiba ng pagdidesign para sa kanyang kagamitan. Diba? Kaya, marami, nanonood tayo ng mga comparison. Ang tingnan lang natin sa comparison, halimbawa, ano ba yung purpose, ba't kukuha ka? So doon obserbahan sa comparison. Halimbawa, sinabi ng isang content creator na ito si RE ay ganito ang kakayahan niya, ito naman si Karusa ganito. So pamilian nyo na lang po kung sa tingin nyo alin yung mas karapat dapat at angkop doon sa inyong paggagamitan, di ba? Kaya kung sa low distance, marami na din naman nagpapatunay na si RE, si Badja, si Maxima, or anong brand, nakaka-travel din na malayuan. Kami, isa na kami sa nagpatunay na si Chariot, kaya sa malayuan. Diba? At saka si Warren's Vlog. Bukod sa amin, ewan ko kung mayroon pa bang ibang nagbablog ng Chariot na talagang kasing lalayo ng tinatakbo namin, no? Parang sa pagkalam ko, kami pa lang. Yun, para sa akin, as long as na hinahatid kami ni Chariot kahit saan kami pumunta, kahit di naman kabilisan, ay okay sa akin si Chariot, diba? Kailangan ko lang siyang i-upgrade dahil ang problema nga sa kay Chariot, pagka medyo paahon, pag bumagal yung takbo niya, siyempre umiinit yung makina kasi nga kailangan niya napapaspas ng hangin. Kaya kailangan natin siya lagyan ng blower, lagyan natin siya ng cooler. So, kailangan natin ng magaling na mekaniko para dyan ma-upgrade si Chariot. At kung maaari, maging 200cc siya. Kasi sa laki po ng kaha natin, kung titingnan natin, compare natin to doon sa kay Maxima, kay Piaggio, kay Karusa, kay RE, kay TBS. Kung titingnan natin, ang lalaki ng makina ng mga yun, pero ang liliit ng kaha at ang gaan po nun. Hindi kagaya dito kay Chariot natin. Ano 175cc. Pero kita nyo para jeep, sabi nga naman nakakita, parang jeep, sulit na sulit, diba? Ang laki. So kung ikukumpara natin sa makina, siyempre sasabihin natin, talagang lamang sila, ang lalaki ng makina nila, pagkatapos ang gagaan ng kahan nila. Ay what if, yung makina nito, palakihan ko din, may ibubuga to at kaya ko mapagsabayan sa kanila. Diba? Pag in-upgrade natin to. Sa ngayon, 175 lang to. Sa lahat ng mga tuktok na yan, 175 lang po si Chariot. Pero kita nyo naman tayo magkarga, kita nyo yung mga travelers natin, hindi din naman tayo nagpapahuli. Kahit laging huli tayo sa pabilisan. Pero kahit saan pumunta, pwede kahit saan. Diba? Yan. So ngayon, punta kami Antipolo, dito kami sa boundary ng Lukban at Luciana. Kain na muna kami. Yung Karusa, mas maganda kaysa doon ang tindigan. Himatan nyo. Karusa 200 Fi na aking kinaber, mas maganda dyan ang tindigan.
Kasi pag siya parang pag tiningnan mo siya, halatang halata mo siya na parang bitin yung harapan eh, yung gulong niya. Kaya susunod sa karusa naman, pag-iipunan natin. Kung kakayanin, kakas na natin.